taga dito yun ah. Tanungin mo ako, right off the bat, Drew, ano yung pinaka-memorable episode ng Balikbayan? Ping! Sabihin ko kagad, Freddy Aguilar. Etong Santa Mesa, dito ako lumaki. Dito ko ginugol yung magiging bata ako hanggang maging teenager ako. Dahil yung episode ni Freddy Aguilar, sinut namin sa napakalayong lugar. Sa lugar ng Santa Mesa. Pero ito yung siguro masasabi kong definisyon ng pagbabalikbayan. Tunay na pagbabalikbayan. I guess, well, doon naman siya nakatira, doon din siya lumaki. Pero yung kung ano yung nagdala sa episode ay yung kanyang kwento. Kasi imagine mo, sinusundo ka ng mga babae. Ayaw kang payagan ng tatay mo. Mahirap na yata yun. Mahirap diba? yun. KJ, di ba? So, gagawin ko, lalayas ako, sabihin ko sa kanya sa Ilocano, paluin mo na lang ako mamaya pagdating ko, pero hindi mo ako mapipigil, sasama ako sa mga babae. Tapos sasabihin din niya sa akin sa Ilocano, talagang lagot ka sa akin mamaya. Ayaw ng tatay niya i-pursue yung music. Kumbaga parang he was hiding it from the dad. Sumulit na siya ng mga lyrics, nag-perform na siya, nakilala na siya, tinatago pa rin niya sa tatay niya. Sir, kailan dumating yung panahon na sinabi ng tatay mo, oh, pwede ka na mag-gitara. Pwede ka na mag-gitara. Nung pinilit siya ng mayor namin from the province dumating, nagbakasyon dito sa Manila. Sabi daw ng mayor sa tatay ko, balita ko, kumakanta yung anak mo panganay. Panoorin natin. So, pinanood ako ng AirPod. Pero hindi niya sinabing andun siya, pinanood niya lang ako. Kumbaga, first time niya nakita na tumugtog ka. Hindi siya nagpakita sa akin. Tapos, narinig niya yung reaction ng crowd na okay naman, pinapalakpakan naman ako. So, sa isip-isip niya, pwede naman pala yung bata eh. So, from then, pinabayaan niya muna ako. Wala yung sermon. Sinulat niya yung anak. That was for the dad. And then the dad never heard it because the dad died already. Actually, nung pinabasa ko sa kanya yung lyrics ng anak, nakita niya, tapos meron siyang parang tear of joy. Para kanino po yung anak na yun, sir? Ako yun nagsisisi ako din ng mga kalokohan ko kaya ginawa. So, pinakapinpit. Sabi ko, pa, meron akong kantang nagawa, basahin mo. Tapos binasa niya. Nung mabasa niya yung lyrics ng anak, parang gusto niya umiyak. Tapos niyakap niya akong gano'n. Sabi niya, oh yan, makakaintindi ka na ng buhay. I never knew we could ever get those stories, right from the horse's mouth, diba? Parang, and it's just so rich in emotion. Champion yon. I remember that. When we did that skit sa Binalot, ang ganda ng pagkagawa dahil inisip ni Don gawing black and white silent movie mala Charlie Chaplin. I think it's on YouTube. Ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda ng pagkalabas dahil wala naman talagang script, wala naman Ang ganda ng pagkalabas. Naalala ko ngayon. That's what makes it so much fun whenever we do our own skits with whoever and their game, and then everyone contributes, diba? Yun yung lang doon eh. I guess that's what makes Balikbayan so fun to do. It's like a school project. I keep on saying that. So sir, saan po tayo pupunta ngayon? Ano pong balak niyo? Magbabalik-bayan tayo ngayon doon sa bayan ko, sa Orani, Bataan. Naalala ko si Manny Villar dahil, well, kahit nananaginip na ako, Manny Villar na nga. Dahil ang dami-dami niya talagang pinosting. Tumatakbo siya ng presidente. Manny Villar sa TV, Manny Villar sa radio, Manny Villar. But before that, naalala ko nga si Manny Villar sa episode na to dahil yung shoot namin na skit din. Well, actually, it's not a skit. It was pretty much reality. Punta kami sa palengke. Syempre, ganyan-ganyan. Pero, meron kami isang shot doon naalala ko na sige lang talaga. Sir, kayo pong bahala. Anong naalala niyo? Okay. Tapit kami sa isang banana Q vendor. Eto, Drew. Sabi niya, eto, naalala ko to. Bumibili ako parati ng banana Q. Sir, sige. Yan. Bili ng banana Q. So, bili na kami ng banana Q. Tapos sabi niya, Drew, bayaran mo na. Magkano po? 10. 10 pesos. Dalawa mo, 20 pesos. 20 pesos. Si Drew ho magbabayad. Marami yung pera yan. Opo. Napasubo ako kay Senator. Buti na lang, meron akong 20 pesos. Ito yung bawang ko talaga every week. 20 pesos galing sa tatay ko. Salamat po. Tita, pera mo muna sa akin yan. Yes. Sen, kala ko ba ikaw yung isa sa mga pinakamayaman sa buong Pilipinas? Tapos, pinabayad niyo po ako nung... Kaya ako yung mayaman.
Kaya naman pala eh. Ang ganda lang ng ano, of course it wasn't scripted. Ang ganda ng batuhan, it was natural. It was kind of witty, diba? It was funny. We told him to say chorba when I was asking him about, you know, an advice when it comes to business. Talking to you now, gusto ko malaman ano kaya yung paano ako magiging successful? Paano ang isang negosyante? Basta kailangan dyan, determined ka lang. Basta Determined? sipag at syaga, makukuha mo yan. Okay. Pag nakakita ka ng dead end, tsurbahin mo na lang. Makukuha din yan. Chorba? Yung abilidad lang. Gamitin mo na lang ang abilidad mo, pero wag ka kagad atras. Basta i-chorba ko na lang yan, sir. Tsurba mo na lang. Chorba mo na yan. Alam mo yun, so it's just funny, you know. And then we were able to fulfill that objective of bring him down to be one of us. And that's very memorable. Over the past 5 years, ang dami na nga nating napuntahan, ang dami nating luha na pumatak mula sa ating mata. Sa kakatawa, syempre meron mga very emotional also episodes because of their stories. Dami na natin nakain or ang dami ko nang sinubukan kainin na masasarap, ang daming masasarap. Pero may mga iba hindi ko pa rin talaga kaya masikmura eh. Pero ang importante, nandiyan kayo kasama namin sa aming paglalakbay. Nandiyan kayo sa katabi lang namin, I guess. Harapan lang namin habang nagkukwento yung inyong paboritong celebrities. From the bottom of my heart, mga biyahero, I love you. I will always cherish the memories, the travels. I will always cherish the laughs, you know, the skits that we did that made you laugh, hopefully, because it made us laugh. And I think that's what's most important, making us laugh, not you guys. No, but yeah, I'm sure it's very parang contagious pag tumatawa lang, you know. But anyway, we feel that this show rocks or rocked. But diba, it's just an awesome show. And then ang dami namin natutunan bilang host, bilang isang Pinoy, bilang isang mamamayan nga, no? Na ang dami mong nakuhang kultura, ang dami mong nakuhang kwento. And I think it made me become so much wise. I guess smarter, you know. Not just because of traveling, not because like, hey, saan pwedeng pumunta, Drew? Ganyan. No, it's not that. It's just I feel knowledgeable because I know that I don't need to go abroad. Alam ko na dito sa ating bansa, ang daming pwedeng puntahan. Alright, mga biyahero, I'll see you!